Kumpirmado po na itong darating na linggo ay 3 po yung ililibing. Tama po yung inyong narinig. 3 po yung ililibing ngayong linggo. Papangalanan ko na po, ito si Romualdez una. Pangalawa po itong si Luistro. At pangatlo naman po itong si Abante na Bayawak. Bagamat sa ngayon po ay naghihingalo pa lang silang 3. Pero sa linggo na po ililibing yan. Mamatay man o hindi yan, ililibing po sa linggo yan. Depende na lang po sa kagustuhan ng pamilya. Kasi ang maging itong mga pamilya nito ay kinakahiyang buhay pa itong mga pamilyang ito. So baka kahit na hindi pa po matuluyan yan sa linggo, pero kung na po ngayon, papugak-pugak na po yung hininga. Kaya kumpirmado na po sa linggo po ililibing. Yung pong si Pimentel na dapat ngayong linggo ilibing, na-extend po sa isang linggo na lang daw po siya ililibing. Ayan, bagamat medyo nakaka-recover daw ngayon, kaya na humihingi ng extension na sa isang linggo na lang daw siya ilibing. Yun nga po yung comment tong isa nating taga-subaybay din na hingalo now, living later. Yan po. Pero alam niyo po ba kung bakit binabastos na lang natin itong mga animal na ito? Wala na po. Wala na pong kagalang-galang sa kanila. Mga kaibigan, mga kababayan, makinig kayo mabuti dito sa mga sinasabi ko. Dahil baka po magising kayo kinabukasan, wala na palang halaga yung mga pera ninyo. O kung may mga pera pa po kayo dyan sa bangko, i-withdraw nyo na yan. Pera sa bangko, ibili nyo na lang po ng pagkain. At siguro naman po kung talagang kayo ay concerned sa mga sarili ninyo, dapat na inaalam pa rin po ninyo yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. Kanya-kanya na pong post dyan, yung mga sinasabi na mag-ipon na lang daw po ng pagkain. Dahil hindi natin alam, ay wala na po. Parang hindi ko po ako nagkakamali sa Romblon, aywan ko. Imaginin nyo lang po kung sa inyo ngayon mangyayari, kung sa lugar ninyo mangyayari ito Ipapakita ko lang po sa inyo na talagang grabe po. As I said before, ay nako, mamaya na yan. At good morning mga kababayan ng Romblon. Ito ang natatabo dire. Ang nangyayari sa pilahan ng bigas. Ayan. Ayan sila. Mga idol. Ayan. Kung sino man ang makakita nito, ito. Ang nagaganap ngayon dito sa NFA ng Romblon. Good morning at thank you sa lahat. Good morning mga kababayan ng Romblon. Kita nyo na. Ganyan na po ngayon. Katindi na po ngayon. So, mangyayari po yan na kahit sa ang panig dito sa atin ay mangyayari po yan. At ito po yung sisiguraduhin ko na hindi na po kayang awatin ng mga tao. Pag ito po ay gutom na itong mga taong ito. Ayaw ko pong mangsolsol sa inyo, pero isolsolan mo man o hindi yan. Ang mangyayari, Pilipino sa Pilipino magpapatayan. Pero ang panawagan ko lang po sa inyo mga kababayan ko, pwede po kayong mangagaw. Pero huwag po kayong papatay ng kapwa ninyo. Una, yung hold upin ninyo ay pare-pareho lang din po natin, pare-pareho lang din po ang problema natin. Kaya kung meron man po kayong aagawan, huwag nyo namang sasaktan na. Tama na yung agawan ninyo ng pagkain o ano, pero huwag nyo naman pong sasaktan. Kagaya po nung nangyari dyan sa parting Bisaya, imaginin mo, dahil daw po sa iyak daw po yung kanyang anak, dahil sa walang pangpadidi sa kanyang anak. Imaginin mo, ang hinold up niya ay yung pong isa rin pong mahirap
At katunayan ay naghagilap po yun ng pira kung saan naghagilap ng pira kasi may babayaran pala sa ospital dahil yung nanay daw niya ay palabas na galing ospital at yung pong pira na yun ay gagamitin sana sa pangbayad sa ospital. Pero yun ang hinold up po siya at ang masakit pa po doon, sinaktan pa at muntik nang namatay. Huwag naman po. Huwag naman po ganon. Pare-pareho lang po tayo ngayon. Wala pong mayaman, wala pong mahirap ngayon. Dahil yan pong mga pira, malapit na po. Baka sabi ko nga, paggising nyo kinabukasan, wala na pong halaga ang pira ninyo. Yun po yung sinasabi ko. Kaya wala po. Marami pong paraan. Ang targetin nyo na lang yung pong mga, alam nyo na po yan eh. Huwag nyo pong targetin yung mga kapwa ninyo hikaho sa buhay. Huwag naman po. Tapos sasaktan nyo pa. Huwag po. Kaya marami pong mga budiga ng mga bigas. Yan na lang po. At kahit na sino man po, kahit na ano pa, halimbawa kung ano pa yung mga lusobin ninyo, ito po, pinagpapaunahan ko lang kayo. Kasi nangyayari na po ngayon. At kabi-kabila na po yung pangyayari na ganyan. Nabalitaan niyo po ba yung delivery ng bigas na truck nasiraan sa kalsada? Nabalitaan niyo po ba yon? Napanood niyo po ba? Nung masiraan sa kalsada, kinuyog ng mga tao yung truck na yon at kinuha lahat yung mga bigas, kanya-kanyang pasan. Hindi po malayong mangyari yan. Talagang mangyayari po at mangyayari yan. Pero yun po ang sinasabi ko, sige lang. Hindi po talaga natin maiiwasan yan. Lalo na kung ang sikmura ninyo ay kumakalam na. Pero uulitin ko lang po, huwag na huwag po kayong mananakit ng tao. Huwag po. Dahil unang-una, kagaya nung sa driver na yon, hindi naman po nasaktan yung driver. At hinayaan na nga lang niya. Ay paano nga kung halimbawa, yung driver o painante pumalag. Nung pumalag, sasaktan ninyo sa dami ninyo. Di po ba? Huwag po ganon. Grabe. At ito na nga po yung sinasabi ni Trump na ipaparinig ko lang po ito sinasabi ni Trump, ano? As I said before, no addicted president should be allowed to lead a country. What do you mean by bangag? Please tell me. Thank you. As I said before, no addicted president should be allowed to lead a country. What do you mean by bangag? Yan Please po. tell me. Alam na alam niya. Kung ano raw yung meaning ng bangag. So, ibig sabihin, ang pinatutungkulan niya ito, si bangag na. So, yan po. Ganito na po ang mangyayari. At hindi na po talaga maiiwasan ito. Maniwala kayo sa akin. Patayan po ito. Ang masakit ito, Pilipino kapwa Pilipino. Ito pa yung ito pa yung isa na teka. Ito pa yung isa. Na nagtatakbuhan para makauna sa pila. Unahan ngayon ang mga tao dito sa Davao City na makabili ng murang gasolina at crudo dito sa isang gasoline station. Makikita po natin na may kanya-kanyang dalang mga container at baldi na nagtatakbuhan para makauna sa pila. Unahan ngayon ang mga tao dito sa Davao. Grabe no. See? Kita nyo na. Ano mangyayari niyan? Antabay lang po kayo, Kung talagang hindi na kaya, ako na ang maglilid sa inyo kung saan yung pupuntahan na lulusobin na mga budiga ng bigas. Bigas po ang problema. At kahit pa paano, yung ulam-ulam na madali na lang po yan. At
yung mga kwan po, yung mga kawatang kongresista at kawatang mga senador, yun po ang gagawin nating ulam. Masarap po yan, election lang natin yan. Hindi na natin malalaman kung yan ay yung mga kawatang mga politiko. Ang importante po rito ay yung bigas po ang siguraduhin natin. Kung ako lang po, sabi ko, kung ako lang po, walang po problema sa akin. Dahil dalawa pa yung lalampas na anihan bago maubos yung stock kong bigas or palay. Palay muna ba yan? Papagiling na lang kami rito pag wala na eh. Yan po yan. Kaya kung kami lang, itong mga tauhan ko, wala pong problema. Kaya lang po, hindi ko kayo kayang pakainin lahat itong mga Pilipino. Hindi ko po kayo kayang pakainin lahat. At kaya nga po, sinasabi ko po rito, pag hindi po naagapan ng gobyernong Bangag kung paano ayusin itong kagutuman ngayon, kabi-kabila na po yung kagutuman, patayan ito. At sabi ko nga, ako na ang ayoko lang po basta mag-antay lang po kayo ng announcement ko. Ayoko po magsalita dito. Ayoko po magsalita. Pero mangyayari at mangyayari yon. Kutya. Pagka nahihilo ka na sa gutom, anong gagawin mo? Oh. Lahat mo yan. Lahat ng mga kawatan at ng mga kongresista, losobi na yan. Tapos mga bodega dyan, mga malalaking bodega, kobe na yan. Oh. Tapos manghuli kayo ng mga kawatang mga politiko. Talian nyo muna sa liig yan. Oh. Yan ang mga ihawin natin. Yan ang mga letsonin natin. Oh, yeah, wala na pong kwan ito, wala nang choice ito. Maniwala kayo sa akin itong mga nangyayari ito. Wala na pong choice ito. Pero at talagang kinukan ko rito yung mga bata eh. Sa totoo lang po, mga bata talaga. At saka itong mga senior natin, mga kababayan, ano pa ang lakas nila yan? Wala na pong lakas yung mga yan. Yan po talaga ang inaalala ko itong mga senior natin at itong mga kabataan natin. Tingnan nyo. Akala kasi ninyo na mga buwaka ng ina ninyo, mga kawatang kayo, na panalo na kayo. Hindi. Huwag kayong pakasiguro. Hindi pa kayo pwede magdeklara na kayo ang panalo. Dahil hanggat nandito yung mga magugutom ng mga tao, maniwala kayo sa akin. Baka hindi nyo pa na lang dyan, mamalayan nyo lang, yung mga kamay, mga legs ninyo, mga hita ninyo nakabilad dyan, at gagawin na lang tapa yan. Maniwala kayo sa akin. At wag na tayong magkwan ngayon dito. Wag na tayong magpatumpik-tumpik dito. Total, sila ang nagpahirap sa atin, pahihirapan din natin sila. Buwa ka ng inang itong mga ito. Kaya nga gano'n lang, pambabastos ko rito, kahit na mga hindi pa patay itong mga ito, dahil pinapatay ko na para nasabi ko nang ililibing na eh. Kasi kabastos-bastos naman talaga itong mga pinaggagawa nitong mga hayop ito. Tingnan nyo, ang inuuna nitong mga putang inan to, itong impeachment, malalamon ba? Ngayon, pag na-impeach ba si Sara, aalwan ba ang buhay ng Pilipino? Hindi po, dahil lalong magnanakaw yung mga yan. Wala pong ititira itong mga kawatang mga politikong ito kung ma-impeach nila si Sara. Kaya hindi rin po maiibsan ang kagutuman nitong kasalukuyan ngayon na paghihirap nitong ating mga kababayan. Hindi po maiibsan dyan sa impeachment na yan. Kaya dapat sinusugod na natin yung kongreso na yun at pagbabatukan na natin yung mga bobo dyan eh. Kaya sabi ni Topacio dito kay Luistro, bobo. Oh. Mga tarantado talaga. Anyway, ano pa ba yung mga kwan ko rito? Ikon ko na ba ito? Ang matatabo dire, ang nangyayari ito. sa pilahan ng bigas. Ito yan. Ayan. Naipakita ko na pala yan, yung
Pila na po siyang pilahan ng bigas. Sobra na po ang kahirapan. So, paano kung sa inyo na mangyayari? Mabuti, doon pa sa Romblon ito, ganito. At totoo po ito, hindi po ay ito, dahil ito pong nagre-report na ito, kakilala ko po. Kakilala ko ito. Sabi ko, magpadala ka sa akin ng video. Oh, ano pa itong isa na ito? Ang peking bigas po ay kumalat na. Ayan na. Delikado ito. Yan pa. Pag-ingat po tayo sa pagbili ng bigas. Dapat maging mapanuri tayo. Dapat tingnan natin mabuti yung binibili natin ng bigas. Napakadelikado ito sa ating kalusugan. Kumalat na po ang galing China na bigas, na pig na bigas po, cake rice. Dapat ikalat natin to. I-share natin itong video para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Oh, yan. Ang peking bigas po ay kumalat na. Yan po. Nagkalat na po ang mga peking bigas. Sabi ko nga po, mahirap ninyong ma-detect or mahirap ninyong makilala yung peking bigas. Kasi lalo na kung nakahalo sa mga tunay na bigas. Kaya talagang wala na pong grabe po yung mga babalahura sa atin ng administration bangag na ito. Palibasa nga may presidente tayong bobo at bangag, ito na po ang pwedeng mangyari sa atin. Bakit pa ayaw pa mag-resign kung ito lang din ang idudulot mo sa mga tao? Buisit ka. At ano pa ba itong kung pa ito? Tingnan ko nga ito kung ano pa ito. Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga tite at tite. Oh, yun po. Nananawagan din itong isang burikat na ito. Na ang sinasabi po, Luzon, Visayas at Mindanao, hawakan nyo na raw po yung inyong mga titi. Ayan o. Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga tite at tite. Oh. Oh no! Hawakan na ang mga Ano kaya kinalaman itong putang na ito? Imaginin mo. Nanawagan pa na yan daw, hawakan daw ninyo yung mga titi ninyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga tite at tite. Di ba? Ayan, hawakan nyo raw po yung mga titi ninyo. Titi pa ang inaantindi nitong burikat na ito. Talagang, kung talaga. Ay, nako. Diyos ko, yun po Sinasabi ko na sa inyo, yung bigas po. Talagang nagkalat na po. Kasi sabi ko nga sa inyo, may nakausap po talaga akong dealer at kinumpirma po niya sa akin yan. Oh, dealer po ng bigas Ewan ko kung ano pa ito mga na-record ko rito yung mga iba. Tawakan daw yung mga titi. Kabastos. Ito pang si Sindanya at saka si Chel Jokno at saka si Dilima. Alam niyo po ba, diyan sa hearing nila sa impeachment kay Sara Duterte, nagdala itong si Sindanya ng piatos. Ayun, pinakita sa camera, hawak-hawak ni Chel Jokno at saka si Dilima at saka itong si Sindanya ngiwi. Iyan si Chel Jokno at saka si Dilima, abogado po, parehong abogado po yan, pero bubo. Samantalang pwede silang idemanda ng piatos ito. Hindi nila alam yon. Para lang makapag-kuan sila. Akala lang, gugwapo ng mga putang ito. Yung ngiwi naman putang na to. Ito si Chel Jokno, parang yung ngipin niya, parang kasing lalaki ng ngipin ng kalabaw. O, yan o. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, nagbigay ng reaksyon si dating MMDA Metro Base Operations Head Edison Bong Nebrija kaugnay sa naging eksena sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan nagdala ng mga produktong piatos at Mary Grace ang ilang mambabatas. Ayon kay Nebrija, hindi dapat ginagamit ang mga brand sa ganitong konteksto lalo na kung may kaugnayan ito sa alegasyon o kontrobersya. Ipinahayag din niya na maaaring magsampa ng kaso ang mga kumpanyang may-ari ng naturang produkto laban sa mga kongresista dahil sa paggamit ng kanilang mga brand. Matatandaang ang pagdadala ng mga produktong ito ay iniuugnay sa alegasyon na ang pangalang Mary Grace Piatos ay kabilang umano sa recipients ng confidential funds na naging bahagi ng impeachment complaints laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga nagdala ng naturang produkto sina Chel Jokno, Percy Sendanya at Leila de Lima. Sa
Samantala, nagbigay rin ng pahayag ang abogado na si Regal Oliva kaugnay sa paggamit ng mga nasabing produkto bilang visual prop sa pagdinig. Ayon sa kanya, ang ganitong uri ng aksyon ay maaaring magkaroon ng legal na pananagutan. Ipinaliwanag ni Oliva na kahit walang direktang libel, maaari pa rin Yan, dapat talaga, idemanda ng piatos itong mga putangan to. Grabe itong mga hayop nito. Ha? Papaano, sana ang dinala mo dyan dilima, sa halip na piatos, saba. Saba sana ang dinala mong putang ina katas isalaksak mo sa bilat mo, hayop ka. Ikaw, Sheldok, no? Ha, ipabunot mo nga yung mga ngipin mo na nag-uuslian na dyan sa bunganga mo, yung mga ngipin mo pagkalalaki na parang mas malalaki pa sa ngipin ng kalabaw. Ay, ikaw persisindan niya na animal kang hayop ka, ayusin mo yung bunganga mo na kangiwi na hayop ka. Pagka nakita pa kita, lalo kung hihilahin yung yun yung bunganga mo, tapos paaabutin ko yung ngiwi mo rito sa tainga mo Yung pagsasalubungin ko yung bunganga mo dito sa tainga mo, para butayin nga ka na. Ngiwi ka na, buisit kayo. Mga gago talaga itong mga hayop ito. Anyway, ano pa ba ito? Sige. Nang oras na tayo. Ay, sige, maaga pa naman. Ano ba ito? Ito muna. Ha? Ayan po. Ulitin ko lang po. Kumpirmado po ang libing ni Romualdez Salinggo, si Luistro at saka itong si Abante. Ang oras pong libing ni itong si Romualdez ay alas 7 po ng gabi. Kaya daw po alas 7 ng gabi para wala daw po makakita kasi nahihiya silang makita ng mga tao kung paano ililibing sila. Si Luistro naman daw po ay ang gusto alas 10 ng gabi. Para ganun din po. Para walang makakita. Ito naman si Abante, gusto niya hating gabi ilibing. Ayan po. So, kumpirmado po sa linggo itong mga animal na itong mga taong ito. Ito po yung sinasabi ko na pagka itong mga ito ay pumatol lang doon sa hamong kung patayan sa lunita, ay putang. Lalagutin ko ang hininga nitong mga ito 10 segundo lang. Kahit lahat po yan ng mga magnanakaw sa Kongreso. Sa susunod na sinabi ko na, humingi ng extension si Pimentel. Sa susunod na linggo yan, kasama na po dyan si Lacson at saka itong si Soto. Ayan. Kaya alam nyo po yung mga ililibing sa mga araw na linggo, no? So hanggang dito na lamang po at yung po mga binanggit ko sa inyo, lalo na po yung bigas, ay pakaingat po kayo. 2 araw ko na pong binabanggit ito. Siya nga po pala, yun pong nagtatanong sa akin kung ano raw po yung gamot sa laging sumasakit ang ulo. Lagi daw po kasing sumasakit ang ulo. Ay tinanong ko siya kanina kung ano ba ang trabaho niya. Ay sabi, wala po sir, wala po akong trabaho. So, mayroon ka bang pera sa sa bangko man lang o nakatago dyan sa bahay ninyo? Ay wala po, kahit kailan hindi pa po ako nakakahawak ng pera. O sabi ko, yan na nga ang problema. Yan yung nagiging dahilan kung bakit sumasakit ang ulo mo, wala kang pera. O, hanggang dito lang po at sa lahat ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.